pabila. Picturean mo to sila. Picturean mo to sila. Bakit? May ginawa pa kami? Picturean mo. Sige, picturean mo. Picturean mo doon. Picturean mo. Wala kami ginagawa. Wala nga kayo. Ano yun? O bakit? Umupo na kami. Hindi ka nahiya? Hindi mga pisa ng asawa mo? Hindi ka nahiya? Bakit ako nahiya? Bakit nahiya? Anong meron sa inyo? Gusto mo ipakita ko yung mga ano? Wala akong pakailan. Wala kang pakailan. Hiwalay na ba kami? Ewan sa inyo kung hiwalay kayo. Ipa-divorce mo ako! Ipa-divorce mo ako! Ipa-divorce mo ako! May asawang tao ito! Kinagkita ka? May asawa ka! Sir, ito pong misis ninyo, gano'n na kayo katagal na kasal? Patagal na po, mula pagsama namin ni 19 years old ako. Ngayon po ay 49 na kayo, so 20 years na kayo. Naramdaman po ba ninyo na parang nag-iba na talaga itong si misis? Ano po, naramdaman ko pong nag-iba na siya kasi sa tagal namin ng pagsasama nabasa ko yung mga chat nila pero di ko lang inaano kasi chat-chat lang Nung nagduda na ako, nung nasa Batangas po ako, 3 gabi po siyang 3 araw pong nag-outing. Okay. Tapos nung hindi pa sila umalis, tinatawagan ko siya, nakukontak ko pa. Tapos yung aktong nandun na sila sa nila, hindi ko na makontak ng halos 3 araw na yun. Biglang nawala yung komunikasyon ninyo. Kasama ba niya yun? Kasama niya kasi. Yung lalaki na yun? Oo, kasi may picture ako nakita sa kanila na sa kubo parang alam kong outing yun Kasi yung araw na po na yun, sabi ng anak ko, nangiram daw po ng helmet ang asawa ko. Sir, yung lalaki po ba na nandun sa video, no, na kasama po ng misis po ninyo, kakilala nyo po ba yun, sir? Opo, kilala ko po yun. Kilala nyo? Sa harap lang po namin nakatira dati yun, tapos lumipat ng tambakan. Kapitbahay. Sa taas, Ma'am, eto, napanood po namin yung video. Paano nyo po nalaman na nandun pala sa kwarto na yon yung mister ninyo? Sir, matagal ko na to po, sir, na alam, sir. Halos po umabot na to po ng 1 year Isang taon na Mga po. kwento-kwento lang po. Nakikita po sa inuman, nagyayakapan. Kaysa ang inuman, nandoon yung babae. Inatakot po ako ng babae kasi nakakausap po sa telepono ng asawa ko na ako daw ay kasuhan ng libel kasi wala daw akong ebidensya na sila po ay may relasyon. Papasok siya sa boarding house sa inuupahan niyang bahay. Bumalik po siya, sir, kasi naramdaman niya ako na sumusunod sa kanya Okay. Sa katuwid nga po, sinapak ko asawa ko po na yan kasi nagugutom yung anak ko, wala daw budget. Pero nung pumasok po kayo doon sa inuupahang kwarto ng inyo pong mister, ano po yung nakita ninyo doon sa loob? Magkatabi po silang dalawa. Nagulat ko Bali, dalawa po ang pinto Okay. So, ibig sabihin, meron po silang tagaluto. Lookout nila, lookout. Yan ang nagbigay ng mga number niyan. Kaya naman sa inuman lang ata nakuha yan, sir Pagkakuha ko po ng video sa kanila, pumasok po ako sa kwarto na hindi naman gaano po nakasarado, bukas. Nakapasok po ako Magkatabi po sila. Ano yung kanilang eksplanasyon kung bakit nandun sila sa iisang kwarto? Wala, sir. Basta wala silang ginagawa. Yun lang yung sinasabi. Wala kaming ginagawa. Oo, walang ginagawa. At hiwalay na raw kami. Sabi ng asawa ko. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Melinda. Ano pong ginagawa nyo doon sa inuupahang apartment ni Sir Roland Pilio? Eksakto po yan, birthday po ng anak ko. Okay. Tapos, yung toto, binigyan po ko ng isang balot na pang-spaghetti. Dinagdag ko naman po doon sa binili kong pang-spaghetti. Sabi ko, pag naluto ko to, dadalhan ko sila doon. Kaya pagdating po ng mga, hindi ko lang po malaman kung 6:30 o to 7, nagdala po ako. Ayun nga po. At sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo? Hindi po, yun po talaga yun. Meron pong spaghetti dinala ko doon. Okay. At anong obligasyon mo na magdala ng mga spaghetti? Kung maghatid po ba kayo ng spaghetti, parang wala kayong shorts? Ganun po ba tayo maghatid ng spaghetti na ngayon? Hindi po. Naka-short po ako noon. Okay. O di kaya yung hahatiran mo walang damit? Hindi ko lang po alam kasi ba't wala siyang damit doon kasi may tao naman po doon. Ma'am, kasi kung maghatid ka lang ng spaghetti, pwede namang pagbukas ng pinto, eto, birthday ng anak ko. Abot lang, attorney. Abot mo. Hindi yung tipong, eto, gusto nyo ba ng spaghetti? Oo. Papasukin nyo naman ako. Ganun ba yun? Mag-usap tayo. Eto, may dala akong spaghetti. Ganun ba yun? Hindi po kasi napapasok po ako sa loob Ano po? Papasok din daw. Pumasok po ako sa loob. Yun na nga po, ma'am, yung tinatanong namin. Opo.
Kasi bali-balita nga rin daw po na may relasyon kayo niyang lalaking yan. Kaya hindi niyo po ma-blame itong inyo pong mister na mag-isip ng masama na kayo po ay pumapasok sa kwarto ng iba. Ito, attorney, may pinakita po si Sir Junard and si Ma'am Lisel. Ito po yung conversation po nung mga Mr. at Mrs. nila. Ang sabi po ni Sir Roland, maaga pa, sabi po ng Mrs., o ba't pinapauwi mo ko? Sabi ng lalaki, pag di na ako mag-reply, antok na ako niyan. Webes ulit, labas tayo, umaga na tayo uwi. Ha, wish mo lang. At ang sabi po ng lalaki, wala ka na regla nun. Sabi po ng babae, alam na alam mo ha. Sabi ng lalaki, baka mabuntis ka na sa akin, burahin mo yan, baka may makabasa. Matagal na po yan. Matagal na nagtiis. Gusto ko magbago kaso hindi Sa Batangas ako. Sa trabaho ko hindi na ako nakain dahil sa kanila. Alam kong meron silang relasyon Lagi ko sa kanila sinasabi, iwasan mo na yan. Nag-okay lang kami pag nag-aaway kami pero nakikita pa rin at nagtatagpo sila. Dati pa sana gustong gawin yun kaso pinipigil ko lang din. Ngayon, sinasabi niya sa akin wala raw ang pruweba. Dumagdag yung mga pruweba nila. Ma'am Melinda, kayo po ba talaga ay may relasyon nitong si Sir Roland Pilio? Opo, sir. Yan, eto, umiiyak yung mister po ninyo. Anong gusto niyong sabihin sa kanya? Siya rin naman may dahilan yan. Lagi niya akong sinasalitaan ng mga masasama. Hindi ko naman dapat gagawin yan. Hindi ko po masasabi. Dapat yung kung iniwasan niyo na yung lalaki. Wala pa naman pong, dahil sir, wala pa naman sila pa rin nangyari dyan Ginaganyan niya na ako Talagang kung ano yung mga pinagsasabi, umpisa nung mag-chat-chat sila hanggang sige na, kung ano nang gusto mong gawin sa outing, gawin mo na. Oo yun naman ang inano mo na pinaglaban mo yung lalaki mo. Inano mo? Sige na, Stay kahit na ako. kung anong mangyayari. Stay in ako sa kanya ka tulog. Okay. Umuwi ako ng bahay. Hindi mo nga ako nakitang natulog doon. Ba't sasabihin mo natulog ako? Kinukontak kita ng gabi. Hindi ka makontak. Wala, umuwi ako para makita ka lang. Pero ayun na nga, saan ka? lahat na nga nang sasabihin mo. Anuin mo na. Total, kahit naman magpaliwanag ako na magpaliwanag, wala rin naman mangyayari. Maniniwala ka ba? Nahuli na kita sa telepono ng asawa ko. 1 year ako nakikiramdam sa inyo. Ang sabi mo, wala akong ebidensya. Iba na ang pananakit sa akin ng asawa ko. At una-una, ang problema namin sa loob ng bahay, nakakaabot sa'yo. Grabe ang pananakit sa akin. Ramdam ko na nagluloko na ang asawa ko. At ikaw ay pinoprotektahan ka na ng asawa ko. Pinaglalaban ka na sa akin. Bagkus nga, pinagsisigawan ngayon ng asawa ko na hiwalay kami. Kaya pinanindigan ko na rin at pinanindigan niya na rin. So ikaw, naawa ko sa asawa mo, napakabait ni John, umiiyak yan, kung todo nga pakiusap sa akin, nakausapin ko yung asawa ko, nalayuan, ginawa ko yon. Pero hindi talaga kasi sa labas kayo nagkikita. Yung sinasabi ni John na sa outing na yon, 3 araw kayo nandoon. Sa totoo lang. Hindi, yun yung sinasabi mo laging nakita Nag-post kaya nga isa lang ang ebidensya mo. Nakita mo ba? Yun nga madalas na sinasabi mong ebidensya ngayon, nasundan ko yung asawa ko at nahuli ko kayo sa isang kwarto. Sabihin mo pa rin, walang ebidensya. Yung mga nakita mo ba? Ano, hintayin ko pa na pumatong kayo. Buti na lang nga maaga. Ay, kung mga madaling araw ako diba sinabi ko sa'yo? At saka ikaw pang matapang, magbarangay pa ako. Ilaman na kami ng barangay Kasi nga, ang sabi ng asawa ko, bakit pa ako maghahabol? Maghahabol ako, may perang malaki ang asawa ko. Dapat ang makikinabang nun, bakit mo, ang ikaw? na asawa, at saka
mga anak ko. Kaya naghahabol ako, asawa ko yan. At ikaw may asawa. Ha? Ikaw, huwag ka rin gumawa ng mga usapin. Bakit mo kinakalat mo ako dun sa taas? Sir, ano po ang gusto ninyong mangyari? Sa akin, di lang yung kami magkakaayos eh. Kung anong may kakaso, yun na lang. Well, dun kay Ma'am Lisel, no? Pwede po niyang kasuhan ng vowsy yung kanyang mister. Okay? Bagamat sinasabi na hiwalay naman na sila sa barangay, wala pong ganong nangyayari. Ang hiwalayan po ay nangyayari sa korte. Psychological abuse. Yung mga napagdaanan po ni Ma'am Lisel. Kasi siya, kung paulit-ulit yan na ginagawa, okay? Nabasa na niya lahat ng mga messages, okay? Dinedenay, abuse po yan, no? Sa vowsy. Psychological mental abuse. Sabihin po natin, maghatid ka ng spaghetti. Sino kayang maniniwala doon? The mere fact, okay, the circumstances present, okay, they will show po na meron pong nangyari. And besides, Shari, sa ating pong rules on evidence, meron po, pwede pong parusahan, no? Ang mga tao pwedeng sentensyahan. Hindi lang po, okay, dun sa direct evidence na tinatawag, meron po tayong mga tinatawag na circumstantial evidence at yan po ay pwede pong sasapat para sentensyahan ang isang nagkasala. May sasabihin pa po ba kayo, Ma'am Lisel? Siguro ma'am, naigsan na yung ano ko, kung ano na lang ma'am, ang nararapat. Kasi po na-damage na ako sa mga anak ko po eh. Lalong na-brainwash na po ako ng asawa ko sa mga anak ko. Sa totoo lang po, minumura ako ng mga anak ko ngayon eh. Hindi na po ako ginagalang ng mga anak ko eh. Mismo asawa ko ang nagsasabi, wag na bigyan nyo ang nanay nyo. Nahirapan po ako sa totoo lang sa budget eh. Kasi isa lang po akong nang-uuleng. Mr. Roland, yung hinala mo sa akin na may lalaki ako. Dapat noon pa lang sinampahan mo ako kung may nakita ka at may evidence ka na may lalaki ako. Paano yan? Yung pagbibintang mo sa akin, ikaw ang nakitaan ko. Pasensya na. Naramdaman ko sa'yo yung emosyon at pananakit, paninipa. Hubaran mo ako ng damit. Pinagtatanggol mo pa yung babae na yan. At nakikiusap ako sa'yo dahil may asawa yung babae na yan. Humanap ka na lang ng iba. Pero pinagpatuloy nyo eh. Umiiyak yan si John, nakikiusap sa akin kung kaya. Pang pakiusapan, ikaw Roland. Pero hindi kayo nakikinig. At dito nyo pa tinira sa Katmon. Yun pa lang, pagtira nyo dito sa Katmon. Inapakan nyo ng pagkatao ko. Halos dinuraan mo na. Hindi naman pumunta rito para sana. Gusto sana tigilan yung lalaki. Pero hindi rin lang kami magkakaayos. Tuloy, ganun, kakasuhan ko na rin kasi hindi rin sila matitigil lang kahit ano. Ano sila? Sige sir, maraming salamat po ha. Opo, at bigyan din po namin kayo ng chance na makapag-usap po kayong apat po sa barangay, no? At tutulong naman po kami kapag wala po nangyari, tutulong po kami na magsampa na po kayo ng kaso. Okay sir? Sige po, salamat po. Magandang